Etong madalas tanong sa comments, Coach, magkano ba talaga para mag-start sa forex trading? And marami nagsasabing $20, $50, $100, mababa lang muna. Meron man nagsasabing kailangan mataas, kailangan 1,000, 5,000, 10,000 kasi hindi mo mararamdaman yan. Pero eto ang sagot ko sa inyo. Kailangan mo lang muna mag-start kapag bago ka pa lang is 10,000 or 11,000 pesos. That's around $200. Pero etong $200 na to, hindi ito yung parang yayaman ka na dito, magkakaroon ka ng financial freedom. Hindi. Para lang to, matuto ka lang muna, check mo muna, i-testing mo lang muna, para ba sa'yo talaga yung forex trading, willing ka ba maging patient? Kasi pag nagsimula kasi tayo ng sobrang baba, hindi natin masusunod yung mga risk management natin. Pag nagsimula naman ng sobrang taas, baka malula tayo, or baka maging greedy pa nga, or baka maging fearful. So, okay lang muna yung $200 and make sure yung de-deposit mo na $200 na yan is willing kang mawala yan na parang bula. Okay? Kumbaga, ilagay mo na yan as tuition fee mo. Hindi ko naman sinasabing masusunog mo yan. Lalo na pag sinundan mo tong video na to, mahirapan ka talaga masunog yung account na to. Pero, hindi talaga malabo na masunog yan. Lalo na syempre, creatures of emotions tayo. Pero, kapag sinundan mo lang to, logically, hindi yan mawawala na parang bola. Hindi to mawa-wipe out. So, pag-usapan natin sa video na to, ano ba mangyayari sa 10,000 mo? Ano ba yung mga risk to reward? Ano ba yung mga realistic expectations? Paano ba mag-trade using a $200 account? And paano mo siya pwedeng ma-compound? And ano yung magiging resulta na to? So, ready ka na ba? Let's G! So, kapag bago ka pa lang, very important na magsisimula tayo sa tinatawag na major currency pairs. Pag sinabing major currency pairs, yan po na tayo dito sa gilid. Ayan, AUDUSD, NZDUSD, EURUSD, ayan, itong mga to. Ayan. XAUSD, major currency pairs ba yun? Hindi. Okay. Pero favorite ng marami. Pero dito muna tayo. Specifically, EURUSD. Okay, EURUSD muna tayo. So, bakit EURUSD? Diyan kasi ako nagsimula. Isa sa mga pinaka-stable talaga na pair itong EURUSD. Okay? So, ang tanong is, anong time frame ba? So, diniscuss ko sa ibang video yung time frame. Ayan. So, usually, titingin tayo sa dalawa lang muna na time frame. Okay? 1 hour. Yan, ito yung long term natin na time frame, 1 hour. Tapos, 5 minutes. Coach, bakit hindi daily? Bakit hindi 4 hours? Usually kasi kapag meron kang $200, tapos, for example, nasa 4-hour time frame ka, tapos, let's say, gusto mo kunin itong move na to. Ayan. So, for example, gusto mo kunin yung move na to. Ayan. So, meron kang buffer na 177 na pips. So, baka sa $200 account, mataas-taas na yung loss na yan, di ba? So, kaya kailangan, dun muna tayo sa mas mababang time frame para low pips lang muna. Ibig sabihin, mas mababa yung losses natin per trade. Nice pa yan. And syempre, ang lagi ko rin sinasabi sa mga students is, sa umpisa, very important mag-trade ka muna ng quantity over quality. Coach, di ba dapat quality over quantity? Tama naman yun. Pero hindi mo kasi malalaman kung ano yung quality kung hindi ka nag-quantity. Kaya di ba, pinapa-start ko lang muna kayo ng maliit. $2, $4 per trade, ganyan. Tapos, pwedeng demo account lang muna. Okay? So, kung hindi ka willing mag-lose tong $200 na to, mag-demo account ka lang muna. Actually, dapat bago ka mapunta sa video na to, nag-demo account ka muna. Okay? Sige. Ayan. So, syempre, ang favorite natin ay, ayan, EURUSD. Tapos, backtest lang tayo. Check lang natin. Replay lang tayo dito banda. Ayan, August. August 2024. Ayan, okay na yan. So, again, tignan lang natin yung higher time frame. Lagay lang tayo mid formula. Uptrend. Nakita natin. Tapos, lagay lang tayo ng mga, area of alignment. Diba? Tapos, ayan. Okay. So, masyadong malayo na ata to. Pero at least lang, lagay lang tayo from. Meron ba dito? Pwede ba natin lagay yan? Hindi na kailangan. Pero na dito yan sa lower time frame. So, syempre, papasok tayo sa 5-minute time frame lang muna. Kasi hindi pwede na dito tayo pumasa 1 hour. Kasi lang, baka hindi kayanin ng account natin. Let's say kasi pag 200, sige po na tayo sa, check natin na bbpips.com, position size calculator. So, for example, ito. Example lang punta ako dito, tapos ang ko is 50 or 40 yan. Sabi natin 40. Account balance 200, risk percentage 1. Diba? Tapos, stop loss natin around 40. Yan, currency pair EURUSD. Yan, EURUSD tayo. Check natin ako ano mangyayari. Tingnan mo mangyayari. Ayan. So, 0.005. So, kapag gamit mo yung standard account, pag di ka naka-micro, mahirapan tayo dyan. So, kailangan, dun muna tayo sa
5-minute time frame pumasok. Tapos ang 1 hour time frame natin, yan yung pinaka-higher time frame natin. Okay? Sige, push natin. So, kita natin, uptrend. Yan. So, ano ba yung susundan natin? Doon muna tayo sa higher time frame na. So, ang tanong is, kung ito uptrend, tapos ito downtrend, anong sundin natin? Okay? So, kailangan parehong uptrend. Yun muna yung rule mo, lalo na pa nagsimula ka pa lang. Okay? Sige, push natin. So, wala muna to. Hanap muna tayo ng uptrend. Sige. Okay, matagal to. Ayan, so pupunta na siya sa taas. Magawa na siya ng trend line. Ayan. Tapos, ito, binibreak na niya tong resistance na yan. Ayan. Baba. Ayan. Okay. So, ayan. Actually, maganda sana to. Kaya lang, pass muna. Ayan. So, lumipad na. Napag-iwanan na tayo. Check natin ulit. So, pa tayo pwede pumasok. Ayan. So, ito maganda sana, no? Ayan. O, sige. Try natin yan. 5-minute time frame tayo. So, lagyan natin dito ba ng ating ayan. Tingnan mo yung stop loss natin. Kahit 10. Ayan. 10 yung stop loss natin. 10 din yung TP natin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Uptrend tayo. Check natin ulit yung 1 hour, no? Ayan. So, uptrend tayo. 1 hour, 5 minutes, uptrend din. Tingnan natin. Ayaw niya umangat. Try pa niya bumaba. Umangat siya, umangat. Ayan, bumaba na siya. Mukhang SL tayo. Ayan. SL tayo dito sa trade na to. So, again, meron tayong lagyan natin 10. Ayan. Tapos, 0.02 ang lot size natin kanina. Then, talo tayo ng around $2. Okay, so $2, talo natin. So, $200. Ngayon, $198 na lang meron tayo. So, check natin kung saan pa tayo ulit papasok. Check natin ulit yung 1 hour kung uptrend pa rin. Yan, mukhang malayo-layo yung uptrend talaga to. So, puro buy lang tayo dito sa Euro USD. Okay. Okay, tingnan natin. Okay. Ayan. So, medyo magulong. Ranging na choppy siya. Ayan. So, wag muna tayo pumasok dito pag magulo siya. Uy, wala umangat. Sige. Okay. Next lang. Sige. Lagay ko lang to. Malayo. Sige, try natin ilagay ito. Ayan. Ayan, pwede yan. Kaya lang mukhang malayo masyado yan. Ayan. Baba. Kailangan din na tayo sinundo. Okay. Yan na, lumiliit na ang mga kandila. Yan, biglang sasabog yan somewhere. Tingnan natin. May breakout yan somewhere. Taas ba o baba? Ayan. So, pag pumunta ka sa 1 minute, makikita mo na, ayan, ranging talaga siya. Actually, sa 5 minutes, kitang-kita mo. So, ngayon, check natin kung ayan, baba pa ba siya o angat pa siya. Ayan, okay. So, yan, I think pwede na to, no? Break and retest na rin. Tapos, buy tayo dyan. Ito ang ating SL and 11. TP natin. 11. Yan. Check natin kung baba pa siya. Nagsundo pa siya sa ilalim. SL ulit. Okay. Ayan. So, 11. So, same lang din, no? Kunyari, pag 11 nilagay natin or 12 yung ilagay natin. Yan. Ayan. So, 0.01. Lagi lang tayong 0.01. No? So, sige, last. Pakita ko naman yung ano. Win naman tayo, no? Lagi tayong lose, eh. So, kung titignan nyo, saan ba tayong simula? Around dito, Friday siguro yun.
Pwede ba yun? Mga ganun. Tapos ngayon is a Tuesday. So, nakaka 3 days na tayo, no? Sige. So, tingnan lang natin yung mangyayari dito. Try lang natin i-break yan. Kaya pa niya i-break. Yan. Okay. So, binrake na niya. Pero pamba pa rin. Ayan. Nagcha-choppy siya ngayon. Okay. So, yan. Dire-diretso lang. Ay, double bottom. Sige. Check natin yung double bottom na yan. Maganda yan. Opya, 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 opya. Ayan. Isang green. Wala pang green. Isang green. Ayan. Okay na ako dyan. Tapos, lagyan lang natin ng yan, around dito. Yan. Tapos, ayan, 1:1 point. Ay, sorry, 1:2. 2 na lang. Tapos, push natin. Opya. Ayun. Opya. Ayun. So, sakto. So, 1:2. So, okay, natal tayo ng dalawa. So, from 196 USD, meron na tayo ulit $200. Balik na ulit tayo sa break-even. So, nakita mo na paano i-trade yung 200 USD na account, no? So, siguro pwede ka magkaroon ng rule na sa isang araw, pwede ka lang matalo ng 2%. Ganun. Tapos, yung panalo mo lang hanggang 4% or 3%. So, pwedeng ganyan. So, at least sa isang week, pwede ka magkaroon ng 3 na winning days, tapos 2 na losing days, ganyan. So, let's say average mo mga 2% per week, ganyan. So, pwede natin i-try, i-compute yun, and tingnan natin kung hanggang saan tayo dadalhin ng compounding natin. Okay, so, punta lang tayo sa compounding interest calculator. Compound interest calculator. Sabi maganda rito yan. The calculator site. Tapos, ayan. So, check lang natin. Let's say, initial investment mo, $200. Tapos, ang interest, let's say, sabihin natin, weekly. Ayan, lagay natin 2%, no? Okay, so, syempre, hindi naman laging 2%. Minsan negative, minsan 1, minsan mas mataas sa 2. So, let's say, let's say, average na lang is 2%. And then, ayan, let's say, monthly na 12-year. And let's say, ayan, 5 years, diba? Tapos, deposit amount monthly, lagay lang tayo ng, let's say, $40. So, very important kasi na meron to. No? Sabihin mo natin, wala muna. Tingnan mo mangyayari. In 5 years, meron kang around, let's say, $30,000, no? 5 years. $30,000. So, ikaw bahala, mataas ba yun o hindi? Okay ba na hindi? And, again, hindi naman laging 2% yung, yung win natin. So, let's say, maglagay tayo ng $40 monthly. Tingnan mo yung difference, From $29,000, magiging $96,000. So, very important din talaga na nagdadagdag ka sa capital mo. So, mahirap pa yun. Pwedeng mahirap, pwedeng hindi. Pero kailangan mo talaga gawin. Yun talaga yung kailangan na sacrifice para sa long term natin. Di ba nga sabi nila, pag nag-sacrifice tayo ngayon, para naman yan sa future natin. So, depende ano ba yung gusto mo. Yung kanina ba, $29,000 or yung meron kang at least $40 monthly na lalagay is maging $96,000. So, very malayo talaga yung difference. So, to summarize lang, again, $200 and dapat willing ka to lose itong $200 ito. Hindi pwede ito yung last $200 of your life. Kasi maraming pwede mangyari kasi, again, creatures of emotions tayo. And risk to reward ratio mo, 1:1 ang minimum, 1:2 yung maximum. Huwag ka muna mag 1:3, 1:5. Kasi nga, sobrang advance na nun. And habang umangat ka ng risk to reward, mas mababa yung winning percentage mo. And nakakagulo yun sa trading psychology mo. And then pwede mo gamitin yung rule na sa isang araw, pwede ka lang matalo hanggang 2%. Tapos, ang win mo ay 3% or 4%. And then, ang winning days mo ay 3% or 4%. And average yun, let's say, 2% per week. And kaya na kinumpit natin, kinumpund natin in 5 years, lagi ka ng extra $40 monthly, magkakaroon ka ng $96,000 ideally. Pero again, wala naman talagang guarantee sa forex trading. Kahit sabihin mo, pwedeng mas mataas dun sa $96,000 or pwedeng mas mababa dun sa $96,000 sa 50K or 20K or pwedeng masunugin $200. Kaya make sure mo na always upgrade your skill. And also, may nagtatanong pala, no, navigation ng MT5. Gusto nyo rin yung video na yan, comment nyo lang sa baba. Kita-kits!